apat na P ay kailangan ng tao yan. Ang apat na P, unang pagsisisi at pagtalikod, yan ay magkasama po. Para kayo makalapit sa Diyos. Kailangan magsisi at tumalikod sa kasalanan kasi kapag ang tao ay hindi naman nagsisisi sa kanyang kasalanan, hindi po kayo makakapasok sa langit. Sa lahat po nanonood sa atin, tandaan nyo, kung ang tao ay hindi naman nagsisisi sa kanyang kasalanan at tumatalikod, siya po ay mamamatay nang hindi siya makikita niya ang Diyos. Siya po ay mamamatay nang hindi niya makikita ang Diyos. Kaya kailangan natin ang pagsisisi at pagtalikod, tandaan na tayo ay makakalapit sa Diyos. Pangalawa at pangatlong P, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, para kayo ay maging anak ng Diyos at makapanig sa langit at maisulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Iyan po ang mga katangian ng isang taong papanig sa langit. Ngayon ang tatalakayin natin yung pangatlong P para maliwanag sa ating lahat. Yung pangatlong P ay pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tintindihan sa Juan 1:12 ay ganito ang sinasabi niya hanggang 13. Juan 1:12 hanggang 13. Ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ito po yung isang taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Siya po ay naging anak ng Diyos. Nung siya ay naging anak ng Diyos, ang ibig sabihin po ng anak ng Diyos ay banal. Naging banal. Kaya nga ang ating title ngayon, The Result of Salvation is a Changed Life. Paano pa makikita natin yung bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay? Okay na. Kailangan natin na makita kung ano ba talaga ang resulta sa ating buhay. Okay. Ngayon, nung tinanggap natin si Kristo, pinapasok natin sa ating mga puso, tayo ay naging banal. Naging banal tayo. Kaya yung apat na pingiyan, yan ang daan papunta sa langit. Ang ibig sabihin ng nagiging anak ng Diyos, tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, at ikaw ay naging anak ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay banal. Pag banal ng tao, ang magiging bunga nito, yung tinatawag natin, tingnan natin kung anong magiging bunga. Pag sinabi mong banal ka, ay iyon ay makikita natin sa Galacia. Ito yung palatandaan na ikaw ay ligtas at ikaw ay papanik sa langit. Ngayon, ito ang makikita sa mga taong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At tandaan niyo po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ng salita ng Diyos ngayon. Ito ang magiging resulta sa buhay ng tao. Ito yung magiging bunga. Ito yung makikita sa inyo o sa ating lahat. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Ay ganito ang sinasabi. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kahinahunan, kabaitan, at katapatan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Dapat, kung talagang anak ka ng Diyos, dapat ang nakikita sa iyo yung pag-ibig, kabutihan, kabaitan, kagalakan, at kapayapaan. Ito yung mga sinasabi natin, papanig ako sa langit. Pero hindi naman ito nakikita sa ating buhay. Useless. Wala pong kwenta yan. Walang kwenta pananampalataya mo. Kailangan, sa isang nagsasabi siya ay anak ng Diyos,
mayroon siyang binagong buhay. At ang makikita sa kanya, itong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, bunga ito ng tinanggap mo Kristo eh. Ngayon kung halimbawa lang, nagsasabi ka kay anak ng Diyos, subalit hindi ito nakikita sa iyo, mag-isip ka. Maiiwan ka sa rapture. Hindi ka mapapasama sa kalangitan. Sapagkat sabi sa Revelation chapter 21 verse 27, ang papanig sa langit, yung may malilinis lamang na buhay. At ang mga papanig sa langit, yung mga nakasulat lamang ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sabi niya dito, ulitin ko, ito yung bunga ng mga taong talagang kumilala kay Kristo at naging anak ng Diyos at naging banal. Sabi niya dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa Diyos at sa mga taong kapwa niya. Yan ang bunga niyan. Kagalakan. Meron ka ng kagalakan. Kapayapaan. Hindi kailangan kung anak ka ng Diyos, hindi. Meron ka ng kapayapaang buhay. Hindi yung pagdating mo ay kung ano-ano ang mga sinasabi mo. Hindi yan. Kasi dapat mayroon ka ng kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Meron ka ng mabuting puso. Dahil yun ay binago ng Diyos. Yun ang resulta ng iyong pananampalataya. At sabi niya sa 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. At po yung kahinahunan, yung mahinahon ang tao. Maamo ang tao. Kapag ka ikaw ay mayroong pagpipigilan mo, kahit mayroong kang gustong sabihin, at isipin mo muna kung makakasama ito o hindi. Kaya mayroong pagpipigil sa sarili. Mas maganda kasi sa English, sabi niya, self-control. Pag sinabing mayroong kang self-control, ay ito ay maaari mong mapigilan ang gusto mong sabihin. Kasi yung bibig ng tao, yan ang nagpapahamak sa buhay ng tao. Salita ka ng salita, salita ka ng salita. Pag nasabi mo, ay hindi mo na kayang bawiin. Kaya sabi niya dito, mapalad ang taong mayroong pagpipigil sa sarili. Self-control na matitiis natin na tayo ay hindi makapagsalita ng mga bagay na hindi magaganda.